Kamusta mga chip? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamahiwagang kaso na naitala sa kasaysayan. Isang krimen ng pagnanakaw na mapahanggang ngayon, makalipas ang 5 dekada, ay nag-iiwan pa rin ng malaking katanungan. Dahil ang taong responsable di umano sa nasabing krimen ay naglaho na parang bula. Ito ang isa sa pinaka-imposibleng pangyayari mula sa heist o pagnanakaw sa kasaysayan. Ang operasyon na nangyari sa naturang pagnanakaw ay ginawa lamang ng iisang tao at hindi lang iyon. Ito ay naganap mismo sa isang umaandar na eroplano habang nasa himpapawid. At makalipas ang 5 dekada, hanggang ngayon ay di pa rin matukoy ng otoridad sa buong mundo kung sino ang taong ito. Ngayon sa video na ito ay silipin natin ang misteryosong kaso sa pagnanakaw sa higanting eroplanong Boeing 727 ng Amerika. At ano na nga ba ang nangyari sa taong pinaghihinalaang responsable sa naturang pagnanakaw? Silipin din natin ang mga testimonya ng mga saksi at mga panayam sa mga otoridad na humawak ng nakakapagtakang kaso na ito. Totoo nga bang walang lihim na hindi nabubunyag? O may pagkakataon ba na mas mabuti pang maitago na lang ang salitang lihim sa salitang katanungan? Kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video ay huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil madami pa tayong tatalakayin sa channel. Simulan na natin to mga chip. Ito ang misteryosong paglaho ng hijacker na si D.B. Cooper. Ika-24 ng Nobyembre 1971, sa isang malamig na gabi sa airport ng Portland, Oregon, isang misteryosong lalaki na nagtatago sa pangalang D.B. Cooper ang nakabook ng isang one-way ticket flight patungo sa Seattle. Sa mga panahong ito mga chip, hindi pa ganoon kahigpit ang seguridad kumpara sa panahon ngayon na talagang umusbong na ang teknolohiya na kagaya ng CCTV. Kumbaga ay hindi pa improve ang mga security devices noon. Nakasampa ang lalaking ito sa pangalang Dan Cooper sa isang eroplanong may modelong Boeing 727. Isa ito sa pinakamalaking eroplano na gawa sa China. At dito nga nagsimula ang isang kwentong hindi na malilimutan sa kasaysayan. Lumipas ang ilang sandali ay lumarga na ang nasabing eroplano na kasama ang hijacker na si D.B. Cooper. Piniling maupo ni D.B. Cooper sa likod na pwesto ng eroplano. At ilang saglit ay dito na isinagawa ni D.B. Cooper ang heist. Payapang naglalayag ang eroplano na mula Oregon patungong Seattle. Matapos mismo mag-take off, tumayo di umano si D.B. Cooper sa kanyang upuan at lumapit sa isang flight attendant na nagngangalang Florence Schaffner. Ayon nga sa panayam kay Florence ay agad niya itong in-entertain dahil akala niya ay regular na tanong lang ang sasabihin ng misteryosong lalaki. Nang lumapit si D.B. Cooper ay nag-abot ito ng isang note na may nakasulat na, "I have a bomb in my briefcase." At may kasunod pa na sulat na nanghihingi ito ng $200,000 at 4 na parachute. Kakaiba ang approach nitong si D.B. Cooper mga chip. Wala siyang mga baril na ginamit sa pagbabanta niya ng pagnanakaw. Inutusan ni D.B. Cooper ang stewardess na sabihin ito sa piloto. Agad pumunta ang stewardess na si Florence Schaffner sa cockpit. Binalita naman agad ng piloto ang nagaganap na hijack sa air control. Para alam ito ng mga otoridad ang hinihinging ransom ni D.B. Cooper sa paglanding ng eroplano. Matapos ang ilang oras na biyahe na nagbalot ng matinding takot sa mga pasahero, ay nakalanding na ang eroplano sa Seattle. Pero hindi pa doon natatapos ang heist nitong si Cooper mga chip. Nang nasa Seattle na sila ay dito na inabot sa kanya ang kanyang mga hinihingi, 4 na parachute at $200,000. At habang hawak-hawak pa rin niyang attache case na ayon sa kanya ay may bomba daw, pinalikas niya ang mga pasahero at ang ilang mga empleyado ng naturang eroplano. Pinaiwan lamang niya ang ilang mga crew kasama ang piloto ng eroplano. At makalipas ang ilang sandali ay pina-take off na ulit ni D.B. Cooper ang eroplano. Inutusan niya ang piloto na dalhin ang eroplano sa Mexico City at lumipad lamang sa mababang altitude. Oo mga chip, inutusan niya ang piloto na lumipad lamang ng mababa.
at kung bakit malalaman natin sa mga susunod na kaganapan. Kung na-enjoy nyo ang video mga chip, huwag nyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating upload. Anyway, balik tayo kay DB Cooper. Ayon sa mga saksi ay maulan ng gabing iyon at may malakas na hangin, pero hindi pa rin natinag itong si DB Cooper. Pinalarga na niya ang Boeing 727 na may mas bababang altitude na nirequest niya mismo. Talagang sinusunod siya ng mga tao, ikaw ba naman ang takutin na may bombang dala eh. Pinababaan din niya ang pressure ng cabin o yung loob ng eroplano para mas mababa ang lipad nito. At ayun na nga mga chip, sa kalagitnaan ng biyahe sa pagitan ng Seattle at Reno, Nevada patungo sa Mexico City ay lumapit si DB Cooper sa piloto at bahagyang pinababa ang altitude ng eroplano. Pinabuksan niya ang rear stair door o yung pintuan sa likod. At guess what mga chip? Sa gitna ng mabagyo at maulang gabing iyon ay tumalon si DB Cooper sa kawalan. Dala-dala ang $200,000 at 4 na parachute. At doon nga nagsimulang naglaho ang misteryosong lalaking ito. Lumipas sa mga panahon ay nagsagawa ng mahigpit na investigasyon ang mga otoridad, maging ang mga FBI. At napakaraming teorya ang nailatag ng FBI. Halos 800 suspect ang naitala nila sa investigasyon. Madaming mga sketch theorists at mga scientists ang nasangkot na din para lamang makilala itong palos na si DB Cooper. At syempre, hindi natin dapat malimutan ang mga mismong nakasama ni DB Cooper sa naturang nakawan sa loob ng eroplano. Ininterview ang mga flight attendant na mismong nakakita sa pagmumuka ni DB Cooper. Andyan sila, Tina McClough at Florence Schaffner. Ayon sa mga testigong ito ay nasa bandang 40 anyos na daw si DB Cooper, 5'6" to 6 feet ang height na may brown na mga mata. Sa paglabas ng mga detalye mula sa mga testigo ay nakagawa ng sketch ang otoridad. At dito pumasok ang tatlong pinaghihinalaang suspect kung sino talaga si DB Cooper. Una dyan si Richard Floyd McCoy, isa ding kilalang hijacker. Pero ayon sa mga opisyal ay imposibleng ito si DB Cooper dahil hindi daw nagtutugma sa sketch ang kanyang anyo. At isa pa ay nahuli na ang taong ito, nakalaya at nagtago, nasa malayong lugar at di kalaunan nga ay namayapa na din. Isa pa dito si Dwayne Weber. Isang taong lumapit at umamin na siya daw si DB Cooper, pero hindi pa rin ito tinanggap ng FBI dahil malayo ang karakteristik nito sa sketch na mula sa mga stewardess. At ang panghuling pinakamalapit na suspect ay si Kenneth Christensen, ang head ng flight attendant sa eroplano na hindi kasama sa loob ng nasabing nakawan. Pinaghihinalaan din ito dahil matapos nga daw ang nakawan ay nakabili ito ng bahay at lupa. Kaso mga chip, hindi pa rin napatunayan na siya si DB Cooper dahil ayon sa mga nakakilala sa kanya ay hindi nga daw kayang tumalon ito sa ganoong kataas na lugar. Sa paghahanap kay DB Cooper hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga otoridad kung nasaan ang taong ito. Walang bakas kung saan napadpad si DB Cooper miski anino. Kahit nga ang mga parachute niya ay hindi din matagpuan. Tom Kay, isang scientist. May natagpuan silang ebidensya mula sa necktie ni DB Cooper na naiwan. Ngunit hanggang ngayon ay talagang wala pa ring nakakakilala sa palos na ito. Ayon naman sa teorya ni Larry Carr, isang FBI agent, baka daw hindi na nabuhay si DB Cooper sa pagtalon niya dahil baka nasira ang kanyang parachute. At kung nakaligtas man siya, ay hindi din imposible na nasawi siya sa gitna ng kagubatan na kinabagsakan niya. Pero ang tanong sa isip ko mga chip, kung nasawi man siya sa kanyang pagtalon, bakit walang bakas na nakita ang mga FBI sa loob ng 5 dekada? At noong 2016 nga, isinira na ang kaso ni DB Cooper. At hanggang ngayon mga chip, nananatili itong unresolved case. Hanggang dyan muna ang video natin ngayon mga chief.
mananatili na nga lang bang lihim ang katauhan nito o may pag-asa pa bang makilala kung sino ang totoong pagkatao na nagtatago sa pangalang DB Cooper? Ano sa tingin nyo mga chip? Comment down below at babasahin natin yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood mga chip. Kita ulit tayo sa mga susunod na video. Hanggang sa muli.